At ngayon, sa unang spoiler pa lang, ramdam mo na agad ang bigat tungkol ito kay Garp, ang lolo ng mga D-Fam, at kung fan ka ni Garp, trust me, matutuwa ka rito, kasi ayon sa mga official leaks, sa gitna ng kaguluhan sa God Valley, umatake at kinalaban mismo ni Garp ang isa sa mga Diyos ng langit, pero teka lang, bakit niya ginawa yon? Dahil ba sa utos, o dahil sa isang kasalanang gusto niyang bayaran? Alamin natin ang buong dahilan at kung paano nagsimula ang tinatawag na Monkey D. Trio. Unang spoiler pa lang, sobrang bigat na agad, tungkol ito kay Garp, ang lolo ng mga D. Ayon sa leaker, sa gitna ng kaguluhan sa God Valley, napansin ng mga marino kung sino ang balak atakihin ni Garp at dali-dali silang sumigaw na balak pigilan si Garp. At sino nga ba ang tinutukoy nila? Malamang, walang iba kundi si Garcia Saturn, isa sa mga Gorosei. Pero ano nga ba ang ginawa ni Garp? Wala lang siyang pakialam, ang sabi niya, halimaw yan sa harap ko kahit sino pa siya, haharapin ko. At doon nagsimula ang sandaling binago ang lahat, nag-iisang marin na hindi natakot sa taas mismo, nag-iisang marin na hindi sumamba sa kapangyarihan, kundi sa prinsipyo ng tama at mali. Nanginginig sa takot ang iba, si Garp ay walang pake, isang tao laban sa isang Diyos, hindi ito simpleng laban, ito ang banggaan ng paniniwala at kapangyarihan. At dito natin makikita ang tunay na dahilan kung bakit niya inatake si Saturn. Ayon sa spoiler mismo, si Garp ay umatake dahil si Imo Sama, na noon ay sumasanib sa katawan ni Saturn, ay walang pinipili sa pagpatay, pati mga marino niya, pinapaslang na rin. Isipin mo yun, ang bayani ng mga marino, ang mismong simbolo ng organisasyon, ay hayagang nilabanan ng pinakamataas na awtoridad, isang Diyos mula sa Mary Joa, para protektahan ang kanyang mga sariling tauhan. Sa totoo lang, parang unti-unti niyang inaayos ang sarili niya mula sa kasalanan ng nakaraan sa God Valley Incident at dito, kumpleto na ang tinatawag nating Monkey D. Trio. Monkey D. Luffy na, ang batang pirata na walang takot na sinuntok mismo sa St. Charles sa Sabao D, isang suntok na nagsimula ng gulo, pero namangha ang lahat, isang paalala na kahit mag-isa ka lang, may karapatan kang lumaban sa mga halimaw na umaapi. Monkey D. Dragon, ang revolusyonaryong tinaguri ang pinakamapanganib na tao sa mundo, direktang kinalaban ng gobyerno, na tinuhog ng pana ang isang Tenryubito para iligtas si Kuma, isang gawaing nagpasiklab ng apoy ng revolusyon, at nagbigay ng pag-asa sa mga alipin ng Celestial Dragons. At syempre si Garp, ang bayani ng Marines, na sa kabila ng utos ng pamahalaan, umatake mismo sa isang Gorosei sa gitna ng labanan sa God Valley, walang takot, walang pag-aalinlangan, isang lalaking mas piniling lumaban sa Diyos kaysa talikuran ang tama. At sa tingin ko, sa tatlong ito, inihayag ni Oda ang tatak ng mga D, hindi sila hari, hindi sila Diyos, ngunit sila ang tatlong mukha ng kalayaan, isang trio na kumakatawan sa sakripisyo at paninindigan, ang dugong hindi kailanman yuyuko sa mga Diyos ng itaas. Isa tong napaka-iconic na sandali para kay Garp. Ngayon, lipat naman tayo kay Puppy Daddy, si Edward Newgate, o mas kilala bilang Whitebeard. Ayon sa leak mismo, gagamit siya ng isang bago at hindi pa kailanman ipinakitang teknik, isang bihirang atake na hindi natin nakita kahit sa Marineford. Isipin mo yon, sa Marineford pa lang, halos gumuho na ang buong isla dahil sa lakas ng kanyang Gora Gora no Mi. Pero sa God Valley, dahil nasa prime form pa siya, malamang malakas, bata, at walang sakit, ito na ang Whitebeard sa pinakatuktok ng lakas niya. Kaya anong klaseng atake kaya ito? Posibleng kombinasyon kaya ng Advanced Conqueror's Haki at ng Gora Gora no Mi, o baka ito yung teknik na ginagamit lang niya kapag nakikipagduelo kay Roger noon, o isa kayang pag-ataking sobrang mapanganib na hindi niya ginamit sa Marineford para hindi madamay ang mga anak niya. Isipin mo ang eksena, sabay-sabay sina Roger, Garp, Zebite, Kaido, at Big Mom na umaatake kay Imo, tapos biglang sisingit si Whitebeard ng pinakamalakas niyang hakbang, mapipilitan si Imo na ilabas ang sukdulo ng kanyang lakas. Ang tanong ay anong pangalan ng teknik na yun, sa ngayon hindi pa sinasabi, pero isang bagay ang sigurado, mayayanig ang buong mundo sa sandaling yun. Kay Rox D. Zebak naman tayo, alam naman natin na sa dulo ng kabanata na ginamit ni Imo ang Domi Reverse para kontrolin si Rox at gawing halimaw at utosang patayin ang sarili niyang family. Pero may dagdag na twist dito, bago pa man siya maposes, nasaksak na pala si Rox. Oo, malubha na siyang sugatan bago pa siya makontrol, ibig siguro sabihin, nang mangyari ang Domi Reverse, hindi na siya nasa buong lakas at nagsimula ang final battle na duguan at dehado. Pero paano ba siya nasaksak? Hindi pa malinaw, pero ang malinaw ay hindi lang utak at kapangyarihan ang meron kay Imo kundi meron din siyang brutal na pisikal na lakas na kaya ring saktan si Rox D. Zebike sa rurok ng kanyang kapangyarihan. At ngayon, habang nagsisimula ang final battle ni na Roger, Garp, at Rox, ang dating halimaw ng dagat ay sugatan at nasa bingit ng pagkawasak.
Tulad ng alam na natin, unti-unti nang nagkakawatak-watak ang crew, at sa gitna ng labanan, may isang partikular na sagupaan sina Captain John laban kay Ganso. Dalawang alamat ng Rocks Pirates ang nagbanggaan at ito ang pinaka-wild na bahagi, kumpirmado na ang kanilang Devil Fruits, si Captain John ay gumagamit ng Jiki-Jiki no Mi o ang Magnet-Magnet Fruit na dati ay kay Eustace Kid, kumpirmado, ang prutas ni Kid ay dating pagmamay-ari ni Captain John. At kung iisipin mo, nagbibigay ito ng bagong lalim kay Kid bilang karakter. Na tila minana niya ang kapangyarihan ng isa sa mga pinakakilalang pirata sa kasaysayan. At sino naman ang kalaban ni John, si Ganso, na gumagamit ng Bomo Bomo no Mi na ang Bomb Bomb Fruit na ginamit ni Mr. Five sa Baroque Works, medyo nakakagulat, isa sa mga Rocks Pirates, gumagamit pala ng kapangyarihang tulad ni Mr. Five, pero kung tutuusin, ito ay eksaktong larawan ng sinabi ni Whitebeard noon, na si Rocks ay kumukuha ng kahit sinong pirata, kahit wala silang katapatan, basta ikaw ay malakas. Ngayon, eto na ang pinakamalaking bahagi ng spoiler, habang naglalaban sina John at Ganso, gumamit si John ng magnetic power, at sa gitna ng kaguluhan, nahila si Dragon sa gitna ng labanan. Oo, nandun si Dragon sa God Valley, at higit pa roon, habang nahihila siya ng magnetism, may hawak pala siyang sanggol, si Shanks. Ayon sa spoilers, si Dragon ay tinatangkang iligtas si Shanks, ang anak ni Fig Arlan Garling, ngunit dahil sa kapangyarihan ni Captain John, nahulog si Shanks mula sa bisig ni Dragon sa gitna ng kaguluhan, at hindi na sila muling nagkita. Ito na mismo ang tuluyang pagsira sa sikat na teorya ng fans na si Dragon daw ang nakakita ng prutas at iniligtas si Shanks sa isang treasure chest na hindi pala ganon. Ang totoo, si Shanks mismo ang nakatakas mag-isa, ayon sa spoiler, habang gumuho ang paligid, nakakita siya ng isang bakanteng treasure chest marahil isa sa mga dala ng mga Celestial Dragons o premyo sa tournament, at pumasok siya doon mag-isa. Dahil sa instinct at kapalaran, doon siya nakaligtas, nakakaiyak, pero napakaganda ng simbolismo. Kaya para sa mga fans na nagsasabing si Dragon ang nagligtas kay Shanks, bahagyang totoo, kasi malamang sinubukan nga niya. Pero sa huli, si Shanks pala mismo ang nagligtas sa sarili niya. Isang kilos na tila itinadhana, at ngayon, balik tayo sa main battle. Kilala na natin kung sino-sino ang magkakampi, Kaido, Big Mom, Roger, Garp, Zebite, at Whitebeard, isang pansamantalang alyansa laban kay Imo Sama. Alam na natin na agad siyang nakakabawi matapos masugatan, pero eto ang bagong detalye, pagkatapos ng sabayang pag-atake ng anim, gumanti si Imo gamit ang napakalakas na pagsabog ng Conqueror's Haki. Hindi pa ito ang Domi Reverse, kundi purong hockey lang, at ayon sa spoiler, ito ay absurd, isang antas ng hockey na hindi pa natin nakikita kahit kailan, mas malakas pa kay Roger, mas malakas pa kay Shanks, ito na ang tinatawag na hockey ng hari ng mundo. At dito na ipinapakita ng kabanata kung sino talaga si Imo Sama, hindi lang basta may ancient ability, hindi lang basta may regenerating power, kundi isang kumpletong nilalang ng kapangyarihan, parang Diyos sa katawan tao. Ayon sa mga naunang detalye, tinawag ni Imo si Rox bilang Davy Jones, pero sagot ni Rox, hindi ako yung tao na yan. Gayunman, sinabi niya na sang-ayon siya na ang anumang ipinangako ay dapat tuparin. Sa unang bahagi ng kabanata, nagkaroon ng pag-uusap sina Imo at Rox, sinabi ni Imo na kailangan niyang lipulin silang lahat upang matapos ang kanyang mundo, ibig sabihin, ang mga tinutukoy niya ay ang D-Clan, ang mga tinaguriang Davies. Ipinapakita dito kung gaano talaga kalakas si Imo, nakatanggap ng sabay-sabay na atake mula sa pinakamalalakas na nilalang sa kanilang panahon, pero buhay pa rin. Sa totoo lang, mukhang sapat ang lakas ni Imo para maging final villain ng buong serye, at gaya ng ibang mahahabang shonen battle manga, madalas nagiging sobrang lakas ang huling kalaban. Minsan nga, parang hindi sapat ang power scaling ng mga bida para talunin sila, kaya bigla na lang silang lumalakas sa huling bahagi ng kwento. Hindi pa naman natin masasabing ganito rin ang mangyayari sa One Piece, pero posible. Ang sigurado lang, hindi matatawaran ng lakas ni Imo. Ayon pa sa mga nakaraang impormasyon, noong Void Century pa lang, si Imo ay nakipaglaban na sa mga taga-Ancient Kingdom, at nanalo siya, hindi man natin alam kung paano, pero malinaw na siya ang nagwagi. At ngayon, sinabi niyang kailangan niyang lipulin ang lahat ng di upang matapos ang mundong gusto niyang itayo, ngunit ang tanong, bakit hinahayaan pa rin niyang mabuhay ang ilan sa kanila? Kung tutuusin, halos buong kabanata na mismo ay isang malaking kaguluhan, magulong naglalaban ang Rocks Pirates sa isa't isa, pero kung susuriin natin, mukhang tumutukoy talaga ang leaker sa isang partikular na pangyayari, ang sandaling ginamit ni Imo ang Domi Reverse kay Rocks, at nagsimula itong atakihin ang sarili niyang crew, at doon na mismo naganap ang tunay na pandemonium, ang sukdulang kaguluhan na nagbigay daan sa pagbagsak ng God Valley.